Balot! Balot, pugo at nilagang mani naman nga po ang pinood trip namin ngayon dito sa bukid at grabe, sobrang sarap at talagang naparami yung kain namin diyan at wari ko nga ay meron pang mga high blood. Kaya naman tara, samahan nyo kaming muli sa aming panibagong araw. Balot tayo! Balot! At ayun na nga po, at dahil panay-panay nga ang ulan kako, masarap nga ngayon ang magbalot. At dahil meron naman kaming oras at panahon kako, dito na nga lamang kami magluluto sa bahay para mas marami pa ang makakain. 3 tray nga pala itong nabahagi ko dun sa kaibigan kong magbabalot at mahigit 90 pieces nga po pala lahat ng ito. Noong elementary pa ako, araw-araw din nagluluto at naglalaga ng balot yung lola ko at nilalako nga niya yun sa palayan. Tinitinda sa mga mag-aani ng palay, maghahako, tapos ang pinakang kabayaran nun ay palay. Kaya naman kapag ganitong napapaibig nga kami kumain ng balot, ay nagluluto na nga lamang kami din sa bahay. At halos lahat nga rin kami ay gustong-gusto din talaga ang balot. Takot nga ako! Hindi ba yan? Nasabihan tuloy ako ng OA ng asawa ko diyan, paano baga naman ay biglang bumusdi yung inalinisan kong balot tapos nakita ko yung sisiw. Maichika ko nga sa inyo mga mare, hindi naman sa pag-iinarte pero hanggang ngayon talaga dalang-dala ko pa rin yung takot at trauma ko sa mga ganitong klaseng bumubusdi na sisiw. Dahil nung bata pa ako, nakatapa ako ng basahan na merong itlog tapos bumusdi siya at bumulwak yung sisiw tapos ayun pirot. Kaya hanggang ngayon parang natatakot pa rin ako at parang bumabalik sa akin yung kilig ng katawan ko sa takot. Kaya hanggang ngayon lumaki na ako ng garini, hindi mo ako mapapagkapit basta-basta ng sisiw, mapapagkapit mo man ako ng manok pero kilig-kig na yung katawan ko. Kaya yung nanay ko sa akin galit na galit yun kapag nagkakatay kami ng manok at hindi nga na ako mapaghawak kahit ng paa. Talagang inatakasan ko yun at nag-iigib na nga lamang ako ng tubig para hindi rin ako mapagalitan. Kaya ang sabi din nun sa akin, dapat nga raw magkaroon ako ng magandang trabaho para kapag gusto kong kumain ng manok ay bibili na nga lamang ako ng katay na. Next naman, etong itlog ng pugo. Sanay na sanay kami magluto ng itlog ng pugo. Dahil Kami magtitinda ng pugo before. magtitinda kami ng pugo dati. Naalala ko noon, bali mga 4 years ago na. Kahit mo naman naisipan na magtinda ng pugo, teacher ka na noon. Bawal yun. Hindi naman siya bawal kasi kapag pinasok siya sa kantin, may kita ng school. Kaya legal yung akin. Legal. Oo. So ako illegal. Oo. Legal yung kanya kasi Legal pinapasok yun. pala niya sa kantin. Oo, Ako naman, dahil nga private school teacher ako, alam nyo naman, dilingin sa inyong kaalaman na hindi ganun kalakihan yung sahod. Eh yung mga co-teachers ko noon, yung nagatinda na rin sila kung ano-ano, may espasol, may pabango, may chicharon. Eh naisip ko, magtinda na rin ako ng itlog ng pugo para hindi ko aasahan yung sahod ko. Para kahit pang araw-araw naman, may pambili kami ng ulam kasi naga-boarding house kami noon. Ako nga nagaturo na noon. Tapos yung dalawa kong kapatid noon, college. Magkakasabay kami. Kaya kahit pa paano, ay may pang-ulam. Tapos alam mo, nakakatawa doon sa pagtitinda ko ng pugo. Di sa umaga, before yung bago mag-start yung klase, 7:30 ng morning. Ang ginagawa ko dyan, pagkapasok ko noon, luto na yun. Tapos, ipapadala ko yung doon sa estudyante ko. May reseller ka? Yes! May reseller ako, si Ted. Tapos, pagdating ko ng room, di syempre, nakaubos sa ba kayo dyan? Eh, sakto nun, parang nadatnan ko sila, nag-aagawan pa. Nagkakainan yung iba. Tapos, group lang ako nun. Ang nakakahiya nun, habang nagatinda yung aking estudyante, nabigay na sa akin yung itlog ng pugo kasi parang kukunti na lang yung tira. Abaw, ay naabutan kami ng principal. Nakakaya yun. Nakita ako ng principal. Hindi naman siya bawal. Mabait lang din talaga yung principal namin kasi hinahayaan nila kami magtinda. Basta lang hindi makakagambala sa pagtuturo ko. Naabutan kami ng principal. Nandun pala siya sa likod, nakasilip sa may pinto. Nakita niya kami na nagabitahan ng pugo. Ay di, nakita ko siya. Di, kabado na ako. Hiyang-hiya ako. Ano nangyari? Ginagawa ko na yung mustra ko na yung estudyante ko. Ay, yan, ganun na ako. Hindi man siya hindi niya nag-gets na magandang ganun ako. Hindi niya nag-gets. Ay tapos yung isa pa, nagsisigaw na, "Ma'am, pahinging suka!" At dumali pa ng paghingi ng suka. Ay, nandun lang yung principal. Nandun na yung principal, di yung hiya ko. Tapos yung isa, gumanon pa, "Ma'am, yung sukli ko po." Ay, di ako mo din ay Hindi nabuking ka. Nabuking ako ng principal. Pero, yung kabado ako. Pinagalitan sa ng principal. Pero buti
buti na lang hindi ako pinagalitan ng principal namin. Shoutout niya sa aming mabait na principal na kay Miss College Philippines. Kasi pinayagan mo siya magtinda. Pinayagan kasi marami naman nga kami magtitinda, pinagatinda ispa. So, hindi lang itlog ng pugo yung tinitinda ko noon, nagatinda din ako noon ng chicharon. Kasi syempre marami ka na nabenta, kailangan paano huli pa. Palaguin mo yung business. Bumibili ulit ako sa hapon. Kasama ko na ng probinsyanong pamilya. Nabili kami ng mga 3 tray na May tinda rin pugo. siya? Walang tinda ang probinsyanong pamilya. Katulong ko lang yun, magbit-bit ng chicharon. Tapos sa gabi, pag uwi namin, ay mag-repack na kami noon. At tawag namin ay may repacking factory kami. Ang nangyayari, mas marami pa ang nakain kaysa na-repack si probinsyanong mangyan. Gusto mo na nga singilingin ngayon eh. So, yun lang. Sige na. At ayun na nga po at pasensya na kayo mga marit. Ang dami kong chikanes. Minsan lang naman pagbigyan nyo na. At ayan, eto nga po pala at pinalipat ko nga pala ng lutuan etong mga balot para mas mabilis maluto. Tapos dito ko naman sinalang etong mga itlog ng pugo. Mahigit 1 oras na rin nga pala namin itong pinakuluan. Medyo matagal-tagal nga lamang dahil kanina ay mahina yung apoy. Tapos ayan, may dumating nga ning tao dito at pinatikim namin yung isang pirasong balot at sabi niya nga ay luto na daw at masarap na rin ang sabaw. Kaya naman eto at hinangon na namin. Pagkatapos ay sinalang ko na rin nga pala etong aming lagaing mani. 2 kilong mani nga pala itong sinalang ko dito at talagang masarap din ito i-food trip mamaya ka partner ng balot. At ayan, kumuha nga ng mga balot itong asawa ko para subukan din nga kung talagang lutong-luto na baga daw. At sila nga ang mga naunang tumikim ng balot at sabi naman nila ay ayos na daw lutong-luto na at masarap nga daw humigop ng sabaw ng balot. At dahil eto nga talagang natatakam na rin kami, ay sinimulan na rin nga namin ang umutay. At eto at pinahango ko na nga pala dito sa tatay ko etong sinalang kong mga mani. Ganito nga yung pagkakaluto, sakto lang at ang sarap nga ning utay-utayin. Kaysa nga ako mag-utay ng mga chichiri ay mas mainam nga yung ganito, mas healthy pa. At eto nga at dahil luto na, inilagay ko na rin nga pala dito sa isang bilao para talagang ayos na ayos ang aming ipo-food trip ngayon. At eto na nga po, luto na ang ating balot, itlog ng pugo at ang nilagang mani. Sarap! Inay daw. Wala. Galaw! Siyang galaw-galaw. Halang talent din. At eto nga at kilig ang katawan ng mga kasamahan ko at tuwang-tuwa talaga sila dahil anli balot nga sila ngayon. Lahat nga kami din sa bahay kumakain ng balot. Lalo pa nga itong tatay ko, alam ko hapon-hapon talaga yan. Lalo pa kapag galing sa bukid ay nagkakain niya ng balot. At eto naman pangalawang kapatid ko, ang pinakamalakas din kumain ng balot dito sa amin at talagang kain pati sisiw niyan. First time din nga namin ito na makapag-anli balot dito sa bahay. Pero dati, tamang isa-isa lamang yung balot namin tuwing hapon dahil medyo mahal din nga ang presyo ng garini. Dati, kapag may 10 piso ka na, pwede ka nang kumain ng balot. Pero ngayon, grabe, 30 pesos na talaga ang presyo ng isang piraso. Ang pagkakamahal ka ako. Halos na kailang piraso din talaga ng balot itong mga kasamahan ko at pati suko ay ginawa ng tubig at talagang kakoy dahan-dahan lamang at mamaya-maya kakoy baka kayo ma-high blood. Pero grabe, sobrang sulit at talagang anong sarap ng food trip namin ngayon dito. Kaya naman mga mare, kung natakam kayo, it's time na para magluto din kayo ng balot sa inyong mga bahay.